siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ito po mga kalipas ang alas 5 ng hapon. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o Replay man po kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday! Ako naman po si Dom Consulta, mula rin naman sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre Dom, sabayan din tayo napapanood sa TV, Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, nasa Facebook Live din po tayo ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at syempre po sa FB page ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Eric, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa ngayong hapon dahil marami po kayong aabangan na nakaslate or scheduled para sa inyo. Yes, of course. Pero bago ang lahat, no, happy 78th anniversary muna sa PBS kung saan tayo ume-ere. Happy anniversary PBS! At lalo na, happy birthday naman sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Bukas yan. Bukas. Maligayang kaarawan po, Pangulong Bongbong Marcos. Happy birthday. Nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng may kapal. We wish you strength and wisdom as we build our bagong Pilipinas. Yun, at mula sa pagbati naman daw, may babala tayo para sa ating mga budget peeps. No? Ano ba yun? Nako, no? Muling pinapaalalahanan po natin yung publiko na mag-iingat at maging mapanuri laban po sa mga individual o grupo na nagpapakilala o nagpapanggap na sila ay opisyal o kinatawan ng Department of Budget and Management. No? May kaugnayan kay Secretary Amena ay pangandaman at kaya nilang maimpluwensyahan yung pag-aproba sa mga transaksyon sa DBM. Tama ka dyan, Eric. Huwag po agad tayong maniwala sa ganitong mga salita. Wala pong kakayahan ang mga individual o grupong maimpluwensyahan ang mga transaksyon dahil mahigpit pong pinaiiral ng DBM ang mga proseso alinsunod sa Citizens Charter nito. Yan. Kung may ganito po kayong karanasan, maaari kayong magsumbong o magtanong sa DBM Community Relations Office sa email po na public_assistance@dbm.gov.ph. Ulitin po natin, public
assistance@dbm.gov.ph o tumawag po kayo sa 8657-3300 number local number 2524. Pinapangako po namin na magiging confidential po ang inyong pagkakakilanlan kung may alam po kayo sa mga ganito pong ginagawa ng mga scammer at mga tao na walang magawa sa buhay kundi ang gusto nila manlamang sa kapwa nila. Ingat po, budget peeps. Yes, tama ka dyan, Eric. At eto na nga, ngayong hapon, para sa ating Budget Talks, makakasama natin ang mga entrepreneur na ginawang malikhain ang kanilang pagnanegosyo. Yes, at balita ko nga, trending sila dahil nga super creative nung kanilang tema. Alam mo ba na may participation yung mga customers sa kanilang pagbili ng shakes or smoothies sa pamamagitan yung pagbibisikleta. So, bago mo mainom o makain o kung ano man yung mapapagod ka muna. Pero syempre, kung gusto mo lang naman makiisa doon sa pagpapaandar ng blender, magbibisikleta ka. Makakasama po natin mamaya sina Mark Peña at April Mangino. Exciting nga yan, Eric. Pero bago ang lahat, magbalitaan muna tayo dahil narito na ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. 13 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Good news po, alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin po ang sektor ng edukasyon. Inaprobahan ni Department of Budget and Management Secretary Amenna Pangandaman ang pagpapalabas po ng 19.055 billion pesos para po sa pagpapatayo, pagkukumpuni at pag-aayos ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Kabilang po dito ang 15.52 billion sa ilalim po ng Basic Education Facilities Fund o BEFF, 2.61 billion para po sa Last Mile Schools program para po sa mga liblib na lugar at 925 million pesos para po sa conservation at restoration po ng Gabaldon at iba pang heritage school buildings. Binigyang diin po ng Budget Secretary na alinsunod po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, hindi lang pinalalakas ang manpower sa education sector, sinasamahan din ito ng maayos at mas matibay na mga pasilidad para po matuto ang mga mag-aaral at makapagturo ng maayos ang ating mga guro. Giit pa ni Secretary Amenna, sa pangangalaga po sa ating mga guro, estudyante, classrooms, bumubuo tayo ng matatag na pundasyon sa future ng mga kabataang Pilipino. Direktang inilabas po ang pondo sa DPWH alinsunod po sa Fiscal Year 2025 General Appropriations Act o RA number 12116. Samantala, dumaan naman sa deliberasyon ng Senate Committee on Finance na pinamumunuan ni Senator Sherwin Gatchalian ang panukalang Fiscal Year 2026 budget ng Department of Budget and Management at mga attached agencies nito na pinangungunahan ni Secretary Amenna Pangandaman noong 9 ng Setyembre 2025. Bahagi ng deliberasyon ang mga programa ng DBM, kabilang ang Project DIME o Digital Information for Monitoring and Evaluation, ang Green 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 Program at iba pang inisyatiba. Pinagtibay ni Budget Secretary Pangandaman ang commitment ng DBM sa pagpapalakas ng seguridad ng national budget sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga guidelines sa submission ng mga ahensya at paggamit ng makabagong teknolohiya. Isang hakbang na suportado naman ni Senator Gatchalian. Binigyang diin din ng senador na tutulong sila sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo para sa pagpapabuti ng sistema gamit ang digitalization at artificial intelligence o AI. Giit ni Senator Gatchalian, ang pagtulong na ito ay dahil sa DBM ang tagabantay ng pondo ng bayan at kailangang tiyakin na ang National Expenditure Program o NEP ay credible kapag inharap na sa Senado. Dumalo rin sa public hearing sina DBM Undersecretaries Janet Abuel, Rolando Toledo, Wilfred Wilwong, Maria Francesca Del Rosario at Goddess Hope Libiran, Assistant Secretaries Mary Ann de la Vega, Diana Camacho Mercado, Ramon Vicente Asuncion at Leonido Polido III at iba pang opisyal ng kagawaran.
Sa iba pang mga balita, 17 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, binisita po ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman ang budget bastonera ng masa ang Land Registration Authority o LRA noong 5 ng Setyembre 2025 upang personal po na inspeksyonin ang ilang mga pasilidad na pinondohan ng DBM. Nakibahagi si Secretary Amenah sa pagbubukas po ng LRA Data Center na magiging data storage ng lahat ng dokumento ng ahensya para po sa mas mabilis na serbisyo publiko. Alinsunod po yan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyakin na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng wasto at epektibo. Binigyan din po ng Budget Secretary sa kanyang mensahe na bawat pisong inilaan para sa isang proyekto ay dapat na nagagamit at napapakinabangan po ng mamamayan. Naglibot rin ng kalihim sa mga pasilidad ng ahensya upang makita ang proseso at siguraduhing nakararating sa tao ang serbisyo. Kasama po ni Secretary Pangandaman sa aktibidad sina DBM Undersecretaries Wilford Wilwong, Rolando Toledo at Goddess Hope Libiran. Pinangunahan naman na Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman at Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdeavela ang pagpupulong ng Official Development Assistance, Gender and Development or ODEGAD Network noong ika-11 ng Setyembre 2025. Tinalakay sa pulong ang iba't ibang mga programa at polisiya upang matiyak na ang kapakanan ng mga kababaihan ay nabibigyan ng pansin at kahalagahan sa pamamahala, hindi lang ng national budget kundi ng buong bansa. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Secretary Amenah ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at institusyon na magtulungan para sa isang bagong Pilipinas na mas ligtas para sa mga kababaihan at may pantay-pantay na oportunidad ang mga mamamayan. Kinilala rin ni Sec Pangandaman si Pangulong Bongbong Marcos para sa pagpapakita nito ng buong suporta sa pagsusulong ng inklusibo at gender-responsive na pamamahala sa bansa. Ibinahagi rin sa pulong ang pagdaraos ng 2025 National Conference on Women, Peace and Security sa darating October 28 to 30, 2025. Kasamang nakibahagi ng Budget Secretary sa pulong sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at Assistant Secretary Diana Camacho Mercado, mga kinatawan mula sa UN Women at iba pang ahensya ng gobyerno. At sa iba pang mga balita, pinangunahan po ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman bilang chairperson din ng Philippine Open Government Partnership o PHOGP ang third quarter meeting ng steering committee nito noong 9 ng Setyembre 2025. Nagpasalamat po si Secretary Amenah sa mga OGP champions na patuloy na nagsusulong ng Open Government Agenda, kasabay po yan ang pagbabahagi ng milestones sa mga nakalipas na buwan. Kabilang po ang commencement ng 6th PHOGP National Action Plan, refresh process at pag-launch ng Budget ng Bayan Monitor. Hinikayat rin ng Budget Secretary ang lahat na gamitin po ang OGP Global Summit na gaganapin sa Oktubre bilang oportunidad upang pagtibayin ang kalagayan ng Pilipinas bilang global leader pagdating po sa open governance habang patuloy po na pinalalakas ang OGP Localization Program. Dumalo rin po sa nasabing pulong sina PHOGP Co-Chairperson at malayang lapian ng mga kababaihan, Executive Director Ms. Aurora Chavez, DBM Undersecretaries Margo Salcedo, Rolando Toledo, Wilford Wilwong at Maria Francesca Del Rosario. Assistant Secretary Gerardo Maula, Acting Director Attorney Jose Miguel Solis at iba pang mga government officials at miyembro po ng civil society organizations. At para naman sa huling balita, pinangunahan ni the Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BAR Minister Muhajar Iqbal bilang mga co-chair ng Intergovernmental Relations Body o IGRB. Ang ika-23 pagpupulong na ginanap sa Intramuros, Manila noong 5 ng Setyembre 2025. Muling pinagtibay ni Secretary Amenah ang commitment ng national government na bigyang prioridad ang peace and development ng BARM sa Agenda for Prosperity.
Binigyang diin rin ng Budget Secretary na naglaan ng 104.57 billion para sa rehiyon sa ilalim ng FY 2026 National Expenditure Program o NEP. Kabilang rin sa mga napag-usapan ang 7 mekanismo ng IGRB na nagsisilbing batayan para sa batas at polisiya na isinabatas ng Bangsamoro Transition Authority or BTA, Parliament, at ang transition ng Sulu mula BARM sa Region 9. Lumagda rin sa Memorandum of Agreement para sa Administration and Management of the Hajj Mission sa 2026 sina National Commission for Muslim Filipinos, Bureau of Pilgrimage and Endowment, Bureau Director Zainuddin Usudan, at Bangsamoro Pilgrimage Authority Executive Director Said Salendab. Dumalo rin sa nasabing pulong sina NCMF Chairman and Secretary Sheikh Sabuddin Abdurrahim, BARM Senior Minister Muhammad Yaqub at iba pang opisyal mula sa Bangsamoro at National Government. At iyan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating Budget News. Nakakatawa lang no, Ms. Doms, yung halimbawa sa budget hearing, sa kabila ng mga flood control controversies ay bumibida yung digitalization na ginagawa ng initiative ng ating DBM. No? At ang daming ginagawa din para sa mga kababaihan, di ba? At nakakatawa lang din kasi lumalabas kumbaga dun sa mga video ng mga nagte-trending na ang daming ginagawa talaga na initiatives ng DBM na para sa yung kumbaga yung tawag ba sa transparency, yung accountability. Nandiyan ang Project Dime. Yeah, Project Dime. Ang dami, sinabi nga rin, mismong, actually hindi na si Sekmina yung nag-bring up ng mga senador na rin. Mismo, nandun yung BTMS, yung sabi mo nga Project Dime, at yung Green blockchain, program. Yung blockchain. Grabe, napakadaming program. At syempre, nakakatuwa lang din. Samantala, medyo napadaldal na tayo. Samantala, dyan lamang po kayo, magbabalik po kami. Makalipas lamang po ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa loob ng 78 taon, ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pangunguna ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay naging boses ng bayan, kasama ng lahat ng Pilipino sa bawat yugto ng kasaysayan. Mula sa pagsahimpapawid ng aming unang estasyong DZFM sa Maynila noong 1947 hanggang sa patuloy na paglago ng 36 na himpilan ng Presidential Broadcast Service sa bansa sa kasalukuyan. Hindi matitinag ang aming misyon, maghatid ng tapat na impormasyon at makabuluhang kaalaman para sa mamamayang Pilipino. Kasabay ang patuloy na pagpapaigting ng 31 provincial radio stations ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa bansa. Patunay ng aming tuloy-tuloy na pagsisikap sa paghahatid serbisyo ang pag-angat ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa top 5 AM stations sa Metro Manila na ipinagpapasalamat namin sa inyong patuloy na pagtitiwala. Hindi lang sa balita at musika kinikilala ang ating himpilan. Mula pa noong 1986, ang RP2 Sports Radio ang tanging sports broadcast institution ng bansa. Hatid ang sports for all para sa bawat Pilipino saan mang dako ng mundo.
Bukod dito, ang Radyo Magazine 1278 kHz na nagsisilbing general information station na nagsusulong ng edukasyon, kultura, turismo, kapaligiran at mga programang handog ng pamahalaan para sa sambayanan. Pinarangalan ng Commission on Filipinos Overseas ang PBS-BBS sa pangunguna ng RP World Service sa natatangin nitong kontribusyon sa paghahatid ng serbisyo at impormasyon para sa ating mga OFW at kababayang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Mula sa Luzon hanggang sa Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo, kasama ninyo kami. Sa gitna ng lumalawak na hamon ng digitalization, patuloy na kinikilala ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tagapagpalaganap ng impormasyon. Sa digital space, halos 1.2 milyon na ang taga-subaybay ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko Facebook page. Sa pandaigdigang entablado, pinarangalan ang Radyo Pilipinas sa kategorya ng government streaming sa Asia Pacific Broadcasting Awards. Patunay ng aming walang sawang pagsusulong ng makabagong pamamaraan upang maipahatid ang mas mabilis, mas mahusay at mas malawak na serbisyo para sa bawat Pilipino. Kasabay nito, mas pinatatag ng Presidential Broadcast Service ang FM group nito sa paglulunsad nitong Pebrero 14, 2025 ng pangmasang FM station na nakilala bilang 87.5 Republika ni Juan, Music for Everyone. Pinasimulan din ang pangmalakasang hybrid AM-FM broadcast ng 104.3 The Capital na mula sa pinagsanib na programa ng PBS flagship station 738 kHz Radyo Pilipinas Radyo Publiko at 104.3 The Capital. 78 taon ng serbisyo publiko at sa mga susunod pang kabanata, asahan ninyo kaming patuloy na maghahatid ng tapat at makabuluhang serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Happy anniversary, PBS! Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Nagbabalik po ang usapang budget natin. Eric, shoutout muna natin ang mga nanonood sa ating Facebook live stream. Yes, shoutout kay AEY pala to. At happy birthday sa kasamahan natin. Sino? Si Miss Jillian. Oh, happy birthday, Aguirre. Jillian. Happy birthday sa'yo, Jillian. At sa mga nanonood din sa DBM Macro, mga kaibigan. Si Jillian yung kasamahan natin na may 4.5 inches na bangs. Oh. Tandang-tanda, trademark ngayon, ano? Dom, muli nating ihatid sa ating mga tagapanood at taga-subaybay sa sistema ng DBM na bida, ang real-time transparency. Tama ka dyan, Eric. At oras na para sa ating Budget 101. Hello, Budget Peeps! Kamakailan ay inilunsad ng Department of Budget and Management ang Budget and Treasury Management System o BTMS sa pangungunayan syempre ni Secretary Amena Nina F. Pangandaman. At alam ba ninyo na simula pa lamang ng panunungkulan ni Sec Mina sa DBM, ang maisakatuparan ito ay ang kanyang pangunaing adhikain? Pero ano nga ba ang BTMS? At ano nga ang kahalagahan nito sa pamamahala sa pondo ng bansa? Pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Budget and Treasury Management System o BTMS ay bahagi ng digitalization efforts ng DBM tungo sa pagpapalakas ng public financial management systems ng bansa. Sa pamamagitan ng BTMS, magkakaroon na ng koneksyon ang mga ahensya ng gobyerno pagdating sa financial management. Itinataguyod nito ang transparency o bukas na pamamahala sa pamamagitan ng pagbibigay ng up-to-date at accurate na impormasyon sa mga financial transactions at paggamit ng budget ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Pinapadali rin nito ang malawakang proseso sa pagkolekta at paggamit ng mga pondo sa Bureau of Treasury, kabilang ang pamamahala ng mga bank accounts, electronic payments at cash flow forecasting. Kaya't kung dati-rati ay naghihintay pa ng matagal bago ma-release ang pondo, dahil sa BTMS ay tiyak na magiging mas mabilis na ito upang magamit ang funds at ang implementasyon ng mga programa at proyekto ng bawat ahensya. Mabilis, transparent, digitalized.
Ito ang serbisyong hatid ng BTMS. At yan po ang Budget 101 ngayong linggo, Budget Peeps. Ako po si DBM Undersecretary Sasa Del Rosario. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Yes po. Makakasama po natin si Melanie Valdos para po dyan sa nagaganap na pagdala po ni Pangulong Bongbong Marcos sa Commission on Higher Education United Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Melanie? Melanie? Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. But it has now become an integral part of the nationwide legal. This is just one of the mandates of the President. Melanie? Marinig ba tayo ni Melanie? Sumisigaw na ako. Kasama po natin si Melanie. This is just one of the mandates of the President to provide people the ease of doing business. It is the first of its kind. A dear project is spearheaded by our beloved President. This is government service at its best, cutting red tape, reducing burdens, and empowering people. With the ECAV system, verification will now be faster, will be safer, and more reliable. Employers and universities here and abroad can trust the authenticity of the documents, while graduates can focus on building their future instead of chasing papers. Agyaman kami unay, Apo President, for your big heart and commitment para sa edukasyon ng bawat Pilipino. As we officially launch the ECAV today, let us take a closer look at how this innovation brings faster, safer, and more reliable service, truly reflecting our President's vision for digital governance and ease of doing business. Please, let us watch this audio-visual presentation. Thank you at mabuhay ang kabataang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Pinakikilala ang ECAV system. Mabilis, madali, paperless. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, babalikan po natin ang balitang yan. Kasama po natin si Melanie Valdos Reyes mamaya para po sa speech po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na birthday bukas, no? Yes po. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po muli ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At syempre, live din po tayo napapanood sa TV po. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit po ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, sa usapang budget natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At syempre, sa Radyo Pilipinas. Tama. Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ihahatid natin. Dahil narito na tayo sa ating Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. Sabi mo nga Dom, ngayong hapon makakasama natin ang entrepreneur na ginawang malikhain yung kanilang pagnenegosyo. Kaso wala silang dala nung walang sample. Tama ka dyan. Kasama natin live dito sa studio sina Mark Peña at April Mangino. Magandang hapon at welcome sa Budget Talks ng Usapang Budget natin.
Magandang hapon. Ulit yung magandang hapon. 5, 4, 3, 2. Magandang hapon po. Ayun. Dapat sabay. O bago po tayo magsimula, gusto po naming mas makilala kayo. Dati po kayo mga taga-DBM, tama po ba? Yung isa, ako po, dati po. Siya po. Nandito pa rin. Present pa rin. Yes, bago kayo pumasok sa business. Kwentuhan niyo naman po kami kung paano at kailan nagsimula ang journey ninyo bilang entrepreneurs. Ano ang nagtulak sa inyo na pumasok sa pagnenegosyo? At ano yung relasyon niyo? Yun ang pinakamahalaga doon. So, business partners po kami, pero at the same time, we are real life partners. Wow! Sana all! So, ayun po, dati po akong taga-Department of Budget and Management. And 9 years po akong nagtrabaho sa ASHRDD. Shout out, people. Shout out. So, meron po kasi akong, kumbaga, binigay na taning sa sarili ko na pagtungtong ko ng 30, sana magkaroon na ako ng sarili kong may taning business. Nakakatuwa. Huwag naman taning. Timeline na lang. Timeline. Sabi ko, sabi nga nila, di ba, you only live once. So, try lang ng try. Kung mag-success, edi okay. Pag hindi, at least learning pa rin. So, natupad mo naman yun? Ngayon po, natutupad ko naman na po. Yan. Wait lang, shoutout daw. Hello, Sir Mark, from Dayan Mangilit. Kilala mo siya? Po, Ma'am Dayan. Oo na lang po. Ala, Ma'am Dayan, biro lang po. Kayo naman po, ma'am. Ano mo sasabihin? Sabi mo, I love you. Ganun mo tapos. Business partners po dito sa sa blend-in na business namin. Okay. So, nasa DBM pa rin naman ako ngayon. Kasi si Mark shoutout mo rin yun sa office nyo. Shoutout po sa mga taga-OPCCB dyan. Yan. Dati rin po akong taga-HRMD. So, shoutout dyan sa HRMD at SPIB. Hello. So, nabanggit mo yung blend-in, no? Bakit nga blend-in? Ito ba dahil sa nag-blend-in kayong dalawa or something? Naging pangalan ng business nyo. At syempre, kakaiba rin, no? Dahil sabi nga namin kanina, so medyo creative kasi, creative way yung business nyo kasi kailangan magbisikleta. Anang mga, pwede ba yon na hindi naman sila magbibisikleta o magbibisikleta sila or kayo na yung magbe-blender? Pwede naman. Pwede rin. Opo. So bakit nga yun? Yung paano nabuo ang blend-in? Saan ang galing? Ako may pakana. Ayan. Ako talaga nag-isip ng pangalan. Oo. Kasi first is, nung kinonceptualize namin yung business, ang una muna naming inisip, ano yung target market namin? And una pumasok sa isip namin, gusto natin mga health enthusiasts. Usually yung mga nagja-jog sa UP. Yun yung una na pumasok sa isip. And then, dahil alam na namin yung product is smoothie, and syempre gagamit ng blender. So parang why not yung concept natin, gawin natin siyang unique na yung blend-in, nagbe-blend dahil sa blender. And at the same time, parang ine-encourage mo yung mga tao na come in and blend with us. Na parang tawag dito, maki-join. Ayan, para po sa mga nanonood po ngayon sa TV, sa Facebook, nakikita nyo po yung mga ginagawa po nila. Para ma-visualize. Ma-visualize. Kasi hindi sila nagdala ng bisikleta dito eh. Pero paano yung naging unang reaksyon ng mga customers ninyo nung nakita nila na kailangan pa nilang mag-bike bago nila mainom yung mga shakes, ganyan? Una, syempre, maraming natuwa na parang, ay kakaiba, oh my God, gumagana yung blender ng walang electricity. And then, at the same time, meron din mga reactions dun sa social media namin before na parang, ay, magpapagod pa tayo. So, may mga, medyo, hindi ganun ka-positive. Pero, nakakatuwa kasi dun sila na-engage. Parang yun yung gusto natin eh. Bukod sa i-trend natin siya sa social media, maging parang katakaw pansin dahil sa kanyang uniqueness. And baka may mas mabilis siyang nag-viral kasi yung traction tsaka yung engagement ng comment. Kumbaga, pepedal mo yung sarili mong smoothie. So, pinanindigan na lang namin, may smoothie ka na, pagod ka pa. Pagod ka pa. Ayun nga, nagsimula dun sa, kumbaga, mapapagod ka na sa kaiinom. Sa kaiinom, no? Pero, nung nilunsad nyo na to, paano ba yung mga simula nung mga araw, halimbawa, yung first month nyo, kumusta yung naging takbo ng inyong business?
Sige. Pero bago nyo sagutin yan, bigyan muna natin ng daan ang isang nagmamadaling balita. Justice Secretary Boying Rimulya kinumpirmang ibinasura na po ng ombudsman ang reklamo laban po sa kanya. Ano ba yan? DK Zarate. DJ. Radyo Pilipinas Flash Report. Inumpirma nga ni Justice Secretary Crispin Rimulya na ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang reklamo sa kanya na isinampa ni Senadora Amy Marcos. Kaugnay ito ng pagkaaresto kay dating Pangulong Ferdinand Marcos kay Pangulong Rodrigo Duterte at pagdadala sa kanya sa International Criminal Court sa Netherlands. Lumabas sa resulta ng pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na may paglabag umano sa naging Pangulong Duterte. Dahil dito inreklamo si Rimulya ng paglabag sa Anti-Corrupt and Corrupt Practices Act, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the public service. Isa si Rimulya sa naghain ng aplikasyon sa pagka-ombudsman matapos magretiro si dating ombudsman Samuel Martires noong July 27. Pero una nang sinabi ng Korte Suprema na kailangan magkaroon muna ng clearance ng mga aplikante para maging kwalipikado sa pagiging ombudsman o siya ang susunod na ombudsman. Nila para sa Bagong Pilipinas Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Flash Report. DK Zarate. Akala ko DJ Zarate, no? Well, pero bago nila sagutin yung aking katanungan, hindi lang si Dayan kilala pala ni ano. Yes. Kilala ni Mark si Dayan kasi nung nakilala mo hindi single pa siya single pa. So salto po 'yung alam ko. May nagpapa-shoutout daw kapitbahay mo, LJ. Hello LJ Joe. And Kyle, shout out at sa buong CRD. Hello buong ES. So 'yun. Paano yung naging pagtanggap ng mga publiko sa inyong unang buwan, lalong-lalo na, magkano ba yung kinita nyo? Pwede nyo bang sabihin? Or something? Ayan na. Siguro, yung kinita po, sa first and second day namin, 8,000. Pero humingi kami ng pasensya dahil ready na daw po ang speech, syempre, ng ating mahal na Pangulo. Diyan po sa awarding po ng Commission on Higher Education, United Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Makakasama po natin, ngayon na po, Melanie Valdos Reyes. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Tunghayan natin ang speech ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa awarding ng UniFast Scholarship sa mga estudyante. Education or our chairperson on the Commission on Higher Education, Chairperson Shirley Grupis. Oh, please take your seats. Pasay City Lone District Representative Antonino Calixto, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, the officials and the staff of the Commission on Higher Education, officials and staff of the state universities and colleges, to our CHED UniFast Scholarship recipients, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. Edukasyon ang isa sa pinakamahalagang susi tungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ngunit, marami pa rin sa ating mga kababayan ay hindi ito'y nakakamit. Batid ko ang bigat ng pasanin ng bawat pamilyang Pilipino. Karamihan sa mga magulang kailangan magdesisyon kung saan ilalaan ang kanilang maliliit na kita, sa pagkain ba, sa gamot, sa matrikula. Kung maraming anak na pinapaaral, kailangan magpasya kung sino ang patatapusin at sino ang pahihintuin. Hindi na dapat dumating sa punto na kailangan pumili ang ating mga magulang. Walang kabataan din ang dapat maapektuhan ang pag-aaral dahil sa kahirapan. Kaya naman, gumagawa tayo ng mga hakbang upang maipagpatuloy ng estudyante ang kanilang pag-aaral. Dahil ang pananaw ko po rito ay ito po, ang edukasyon po ay hindi po pribilehiyo. Ito po ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino.
Sa ngayon, nagbibigay ang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o yung tinatawag na UNIFAST ng full o partial tuition at school fee assistance sa mga kwalipikadong estudyante sa state at CHED-recognized local universities and colleges sa buong bansa. Dahil dito, milyong-milyong pamilya ang natutulungan at nabibigyan ng ginhawa. Hindi na nila kailangan sagutin ang halaga ng tuition. Mababawasan ang pangamba ng mga magulang at mas malaya na makapag-aral ang ating mga estudyante. At para naman sa mga estudyanteng nangangailangan ng dagdag suporta, mayroon na tayong tertiary education subsidy. Sa ilalim nito, makakatanggap sila ng hindi bababa sa 20,000 piso bawat taon para sa kanilang matrikula, pamasahe, libro, pagkain at iba pa. May dagdag pang 5,000 piso na grant para sa mga persons with disability at hanggang 8,000 piso na reimbursement para sa degree program na may licensure examination. Bunga nito, inaasahan natin mas maraming mga estudyante ang mananatili sa paaralan at makakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Gagaan din ang pasanin ng inyong mga magulang. At magiging mas malakas ang ating mga komunidad dahil ang mga nagtatapos bilang guro, nurse, ininyero ay magiging haligi ng ating pag-unlad. Ito ang dahilan kaya nagsisikap tayo, itong administrasyon, na magkaroon ng college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Sila ay nagbibigay ng kaalaman at talento upang itaguyod hindi lamang ang kanilang kinabukasan, kundi na rin pati ang kinabukasan ng ating bansa. Ladies and gentlemen, our assistance to our students proves that the returns are immeasurable when the government invests in people. When we strengthen education, we also strengthen our workforce and we forge a better future for our economy, for our country. Kaya ito ang aking direktiba. Palawakin pa natin ang saklaw ng UNIFAST. Tiyakin na malinaw ang guidelines. Tiyakin natin na malinaw ang guidelines na ipapaalam ito sa magulang at mag-aaral bago pa magsimula ang pasukan. Paigtingin natin ang paglalabas ng tamang impormasyon at anunsyo upang hindi malinlang ang mga aplikante sa maling balita. So I now call on all state and local universities and colleges, private higher education institutions, local government, and our partners continue to work with us. I also call on Congress to help us strengthen UNIFAST so that we can implement it fully as intended in the letter of that law. Kasabay ng pagpapatibay sa ating mga programang pang-edukasyon, pinapaigtin din natin ang gamit ng teknolohiya. Kaya ating ililunsad ngayon ang Electronic Certification, Authentication, and Verification o ECAV system. Ito ay isang digital platform kung saan mas mabilis, mas madali ang makukuha ng aplikante ang kanyang academic record gaya ng diploma, transcript at iba pang mga certificate. Ibig sabihin, hindi na kailangan bumiyahe ng malayo pa. Sa pamamagitan ng eGov.ph Super App, maaari nang makakuha ng estudyante o bagong graduate ng academic credential para sa kanilang job application. We will continue to build our competitiveness through education and ensure that Filipinos can compete with the best in the world. So let's strengthen both the ECAV and UNIFAST as pillars of inclusive and modern education here in the Philippines. Naniniwala ako na sa bawat batang natututo, may pamilyang umaangat. Sa bawat pamilyang umaangat, may mas nagiging matibay ang ating ekonomiya. At sa ganung paraan, nagiging mas matibay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Thank you, Mr. President. At this point, talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan naglabas ito ng direktiba
sa CHED, sa Commission on Higher Education, na palawakin ang taklaw ng UNIFAS upang maraming pamilya ang makaalam nitong programa. Mas malinaw na guidelines dito sa UNIFAS at tamang information dissemination upang hindi mabiktima ng fake news itong mga estudyante at mga magulang hinggil dito sa pagpapatupad ng UNIFAS. Nanawagan din ito sa mga SUCs at local universities and colleges na paunlarin ang UNIFAS sa Kongreso. Nanawagan siya sa mga mambabatas to fully empower UNIFAS. Ang Pangulo, sabi niya, binigyan din niya ang kahalagahan ng edukasyon dahil sa kahirapan, lalo na sa ating mga may hirap na pamilya. Naniniwala ang Pangulo na dapat isang family ay merong isang graduate, merong isang college graduate. At tiniyak ng Pangulo na gumagawa ang gobyerno ng paraan para tuloy-tuloy ang pag-aaral ng bawat kabataan. Itong UNIFAS ay isang full at partial tuition fee assistance, meron ding education assistance na nagkakahalaga ng 20,000 bawat taon. At meron pang additional na 5,000 para sa mga PWD at 8,000 pesos naman para sa mga kukuha ng degree program. Sa ngayon po ay kinakantahan ng Pangulo ng birthday song dahil birthday ng Pangulo bukas, September 13. So, ang pagtitiyak ng Pangulo, patuloy ang gobyerno na pauunlarin ang edukasyon sa bansa sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. At yan po ang ating coverage dito sa launching ng ICAV at ng CHED UNIFAS Scholarship Awarding dito sa Cuneta Astrodome. Melanie Vagos Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes, live dyan sa Cuneta Astrodome. Tama ba? Okay. So, yun nga, no? Tuloy-tuloy na tayo, Mark and April. No? Nagugulat ba kayo sa akin? So, medyo, sabi nga natin, medyo light lang yung ating conversation. No? Yun nga. So, paano yung naging simula, yung tanong natin kanina na muli nating balikan kasi nag-commercial na tayo, tapos bumalik na uli. At paano yung naging unang buwan ninyo sa inyong business? Yung naputol po na question kanina, magkano daw yung... Oo, magkano yung sabi ko, masasabi niyo ba kung magkano? Oo. Fortunately, yung unang araw po, kumita ka agad ng 8,000. Oh, 8,000. Gross po yun, pero kung internet po yun, siguro more unang araw lang yun Unang araw po yun. Imagine yung isang buwan na lang. Then second day, almost 9,000. And then, yung further details. Oo, yun. So, bale, nag-start kami nung May lang. And then, first day namin was a Saturday. Itong year lang? This year lang. Okay. Tapos, first day, 70 cups. Then, second day, that's a Sunday, 80 cups na agad. And bakit? Siguro dahil, nung May na yon, that was Mother's Day. And then, kinabukasan pa nun, syempre, dahil election, walang pasok. So, parang, nung time na yun din kasi may nag-post sa amin sa TikTok, na talagang yun yung nag-attract yata ng mga tao eh. So, shout out kay nanay. Vlogger po kasi siya. TikTok. Pero syempre talaga, kakaiba naman talaga. Media, grabe talaga yung ano. And then, eventually, nag-grow at marami ring tumangkilik dun sa business namin. So, bilang kayo ang kauna-unahang nagdala ng ganyang klaseng business dito sa first ever dito sa Pilipinas, ano-ano naman yung mga pinakasikat na flavor ng smoothies na inyong ino-offer? Ayun po. Madali lang naman maalala kasi 4 lang naman siya sa aming menu. So, pinangalanan, dahil ang target market namin ay mga health enthusiasts, pinangalan din namin siya doon. Halimbawa, yung strawberry namin na smoothie, tawag sa kanya ay Very Good Heart. Diba? Very Good Heart. And then, yung aming cucumber, ang tawag sa kanya ay Bye Bye Belly. Bye. Kasi for slimming purposes yung kanyang purpose. And then yung meron din kami tinatawag na mango melon pero ang tawag namin sa kanya is Vita Vroom. Vita Vroom. And then yung aming apple lemon and banana, ang tawag namin sa kanya is P Perfect kasi good for kidneys siya. So
Grabe, Sobrang nakakatawa. creative talaga, no? Mula dun sa pagbibisikleta, pati dun sa paggawa ng ano. So, yun, same yung napag-isipan yung mga ganun. Paano ba? Nagkaroon ba kayo ng brainstorming? Mga ganun. Last year pa namin ito na-conceptualize. Tapos nag-materialize Market na lang. study, ganyan. Yes, totoo yan. Sige lang, go. Nagkahiya. So, bale, nag-market positioning. So, ano ba yung hinahanap namin? Ano bang mga generations, millennials? Ano bang Target mga market. enthusiasts, health? So, dapat yung mga pangalan, pati mga branding, mga logo, i-coherent namin yun na pang-health din talaga. Thus, yung aming mga pangalan ng aming menu. Oh, yun. Siguro, if I may add, ang maganda rin ito kasi fruits yung mga gamit namin, fresh fruits siya. And nakakatuwa kasi in-experiment pa talaga namin yung mixture, yung combination ng fruits para mag-arrive kami dun sa ano ba yung fruits na pwedeng good for the heart o kaya pang slim. Yan. So sa dami-rami ng mga nagtatayo ng business ngayon, ano ba yung sikreto para mas maging matatag yung isang business, lalong-lalo na syempre yung mga sa panahon ngayon sobrang dami ng mga kompetensya na tinatawag nga. Una po sa lahat yung social media presence. Kailangang i-leverage po natin kasi parang libreng advertisement na siya, hindi katulad nun, magbabayad ka pa sa radyo, sa television, sa newspaper. Pero ngayon, ipa-viralin mo lang. Next is dapat maging unique ka. Kasi kung hindi ka unique, sa lakas ng competition dito sa Pilipinas, matatabunan talaga yung iyong produkto. So, ang daming sangyupsalan dyan, daming kapihan dyan, ang daming kainan dyan, pero anong unique proposition ang meron yung produkto mo para ma-curious yung mga tao at tangkilikin ka? Ano naman yung mga hinaharap ninyong mga challenges sa pagnenegosyo in terms of finances, marketing, at customer engagement? At lalo na nung nagsisimula pa lamang kayo, ano yung mga parang pinakamahirap na ina-encounter ninyong challenges sa pagtatayo ng negosyo na to? In terms of finances, nung natanong ninyo, may mga araw kasing yan, tag-ulan, tag-araw, figuratively and literally. So, since yung aming business is outdoor, pag umuulan po talaga, may mga times na ma-break even ka lang. Tsaka malamig kasi, so maglamalamig pa sila. No? Pang-summer sana siya Pang-summer sana siya. So, in terms of finances, yun. Kasi since nagbabazar-bazar kami, may mga binabayaran kaming daily rate. So, kailangan naming habulin yun. Hindi rin naman siya ganun kamurahan. So, kailangan namin mabuno yun. So, pag umulan, minsan may 10 cups, may 9 cups. So, parang bawi or lugi pa. Pero kapag holiday yan, kapag Sunday, Saturday, sobrang daming tao. Lalo pag family day Kakasimula nyo lang, no? Pero may balak pa ba kayo na mas palawakin pa yung i-expand yung business ninyo? Magpa-franchise, gano'n? Franchise? Opo. Actually, hindi na lang kami nakikibazar-bazar. Nag-accept na rin kami ng corporate events. So, meron kaming, halimbawa, Nutrition Month nung mga companies, kung pwede bang banggitin. Yung mga companies, like for example, sa Volvo, sa Hyundai, sa Harryfield, sa Makati. So, yun na po yung mga, and sa DBM. So, may mga corporate events po na, ang kinaganda po kasi sa corporate events, package na yung bayad. Hindi mo na kailangan mag-hard sell na bilhin nyo to. Kasi kung ano yung package na binayaran sa'yo, yun lang yung uubusin mo. Maganda pala yun. O bilang mga kabataan, at talagang napakarami naming mapupulot na aral sa inyo, ano yung pinaka maipapayo ninyo sa mga kapwa Pilipino, kabataan, na nais din naman magsimula ng ganitong negosyo? Sige po. Ito medyo magiging technical na ako. Based on my experience kasi, nakwento ko naman kanina, galing ako sa 9 years na job ko. So, ang una kong tip is sa mga kabataan, sa akin lang naman to mainam din na ma-experience nyo munang magtrabaho. Malaman nyo yung sistema, proseso, pakikihalubilo, ang professionalism, para eventually pag nagkaroon na kayo ng sarili nyong negosyo, alam nyo kung paano i-handle yung mga tao, paano yung proseso, paano mag-uumpisa, paano yung produkto, ma-apply nyo lahat ng natutunan nyo doon. Kung sakali naman na hindi nyo konsepto yung ganoon, mapapayo ko po is dapat meron kayong ipon. Siguro mga 6 months na kaya nyong mag-survive kasi ang isang business may incubation period yan. Hindi natin hindi natin alam kung magpo-flourish pa ba siya for the next 6 months o hindi. But for at least kung mag-fail man siya, may natutunan ka at may savings ka na pang 6 na buwan. So that's my tip number 1. And tip number 2,
sa mga nagpaplano dyan na magnegosyo, ito, simpleng marketing, ano lang naman to, construct. 4Ps. Hindi ito yung alam natin. Hindi ito yung programa ng gobyerno na alam natin. Pero 4P stands for product, o yung produkto. Okay. Pangalawa is yung price o presyo. Pangatlo, yung place o lokasyon ng iyong negosyo. At pang-apat ay yung promotion. So, sa product, dapat iniisip na natin kung syempre mag-umpisa ka sa produkto, ano ba yung target position mo? Magbebenta ka ba sa mga shala-shala o sa mga pangmasa, sa mga panglalaki, sa pangbabae, sa mga health enthusiasts o sa mga yung kung ano na lang. targeting. Yes. So for example sa amin, napili namin na health enthusiasts, yung produkto namin, lahat ng mga logo, branding, at saka itsura, pati pangalan sa menu, magfa-follow na doon. Okay? Next, presyo. Or price, mahalaga to kasi dito mo makikita kung magiging profitable ka. Kung ilagay mo sa target position mo na ikaw ay pangmasa, dapat pangmasa lang din yung presyo mo. Hindi pwedeng mahalan yan. Kasi baka wala rin bumili. Lalo na sa ikatlo, ang lokasyon mo ay prime location na pangmasa, dapat pangmasa din talaga yung presyo mo. Kung yung prime location, yung location mo naman ay pang shala-shala, syempre pwede mo nang taasan. A level up. Yes. And lastly, pinakamalaga dito yung promotion. Kung paano mo siya ipo-promote through advertisements ba, yung guesting na ganito, social media, TikTok, Instagram, Facebook, gamitin na lahat. Ayan. And may idadagdag din si Mahal. May ad ako. Yan. Ayan, siguro doon naman tayo sa mga, ano yung mga dapat mong gawin pag nandun ka na rin sa business. Or, una, sa akin is, dapat meron kang listahan. So sa amin, nag-work po yung meron kaming nililista namin at tapos doon namin na-determine, parang medyo i-analyze namin ng konti, alin doon sa 4 na flavors namin yung mabenta. And from there, parang makikita na namin kung gaano karami yung demand nung mga gustong bumili ng product na ito. Tapos doon namin i-analyze kung ilan ba yung next na bibili natin for the next day. And dahil fresh fruits siya, maganda rin na naka-establish kami ng parang suki kung saan kami bumibili. Like, meron kami ng suki ng mangga, ng strawberry. And ang ganda rin ng benefits nun na may kakilala ka kasi pwede rin, like, kunyari, babaan niya, bigyan ka niya ng discount. Ganun yung mga magagandang nakukuha mo kapag may kakilala kang nagtitindi. Suki, oo. Ako, pasensya na kayo, no? Pero kasi wala na tayong oras. It's already 6:03, so medyo na overtime Pero na tayo. salamat po. Sa lahat ng mga nangyayari. Baka may mga gusto lang kayong i-shoutout muna, ayan, bago tayo magtapos. Shoutout lang po sa AS, ayan, sa HRDD at sa lahat ng division dyan, sa CRD. Yun, shout out sa buong DBM. Baka may mga nakalimutan pa, pasensya na. Huwag niyo na silang tanggalin sa sa screen. Sabay-sabay kami magpapaalam. Pwede pong pa-plug din po para next week. Sige, go. Oo. Next week po, Family Day po. Nandyan po ang blend-in sa DBM. Yun. Wednesday to Friday po. See you po. Yes po, see you. See you. Mikey, shoutout din ako. Go, no? sige lang. Sa aking mahal din, si PJ. Yun. Naku, pasensya na po kayo, no? Medyo ganda sana yung usapan pa natin, pero nag-overtime na po tayo. Siyempre, hindi naman po natin inaasahan yung mga nangyayari. Pero nakakatuwa lang din na marinig yung kwento na yung manifestation niya, 9 years lang dapat ako ganito, tapos magbi-business na ako. Nakapag-business siya, no? At galing siya ng DBM. So, isang paalala. Wise planning and budgeting correct, ang tawag. no? At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po namin napulot kayong aral at bagong mga kalaman sa tinampok po namin dito sa aming programa. Samahan po ninyo kaming muli next week dito pa rin sa Himpilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa FB page din ni DBM USEC Goddess Hope Libiran. Muli ako po si Dom Consulta ng Department of Budget and Management. At ako naman po, si Eric Vocal. May binabasa kasi ako, Tyrone. Ayan, so, okay, bati muna, wala pa. Okay. O sige, pwede pa raw pa tayo. Gano'n ba katagal? Okay lang ba mag-overtime ng konti pa? No? So, yun. No, sa tabay. Ayan na pala. Okay, nandyan na pala. Sorry. At antabayanan po ninyo ang susunod na programa, ang
Salam Radio. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Soplibiran. Ako po si Eric Vocal. See you next week. Alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lang po sa inyong favorite Friday Habit. Ito po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito.